Hi guys! This is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, merong mga nag-comment dyan na natatakot na sila or nadi-discourage na sila pumunta sa Hong Kong dahil sa mga vlog ko. So first and foremost, iba-iba tayo ng magiging amo. So kung ang kapalaran mo or ang kapalaran ko is hindi mo kapalaran. So yun yung una nating tandaan. So kung dyan pa lang sa Pinas, may negative thoughts ka na, so pagdating mo dito, hindi ka na nag-a-attract ng positive. So, iniisip mo parati, baka pakitang tao lang to, baka ganyan lang to. So, imbis na ipakita mo din sa kanila yung pag mabait sila sa'yo, edi dapat mabait din yung isukli mo. Pero kung nasa utak mo is, baka mabait lang to kasi una lang, pakitang tao lang to, tapos mag-aano. So, nandun ka, nahuhold back yung dapat na, maganda ng pakikisama nyo, no, medyo nag-open up na kayo sa isang isa, mahuhold back na yun kasi nga nandun ka pa din sa scene or nandun ka pa din sa issue mo na, baka pare-pareho sila lahat ng amo. Hindi ganon. Iba-iba tayo ng amo dito sa Hong Kong. Iba tayo ng ugali ng amo. So, iba-iba yung mga pinaglakihan niya nila. So, hindi natin kaya yung sinasabi nyo na ayaw nyo nang pumunta sa Hong Kong dahil sa ganito, lalo sa mga vlog ko, is dapat nga magiging kayo eh. Ako nga, ang sinasabi ko parati sa sarili ko nung nag-apply pa ako, and then, sinasabi nila, pupunta ka ng Hong Kong? Parang ganun. Sinasabi ko parati sa kanila, sige nga, subukan ko lang, sabi kong ganun, susubukan ko lang. Kung hindi kaya, edi uwi, ganun lang yung nasa utak ko nun. Kapag hindi kaya, uwi, edi pag kaya, go. Susubukan ko lang. Yan parati yung ko, nag-take rest ako. Kung tutuusin naman sa Pilipinas is, kaya ko naman mabuhay, minimum, and then may load allowance, may travel allowance ako, ganyan. So, okay naman sana, pero ayaw ko kasing mag-stick lang sa okay na to, mabubuhay, or okay na to, mabubuhay ako dito sa sahod na to. Pero yung gusto ko kasi is may sobra. So gusto ko may makita ako na sinasabi ko, tumatanda na ako and wala pa akong napapatunayan sa sarili ko yung mga konting ipon ko nung nasa Pinas ako, yung mga video okay ko doon, yung mga motor ko doon, thanks God na fully paid yung motor na, alam niyo yun. Pero 'di ba kapag mga ganyan na mga luma, alam niyo yung mga gamit is naluluma, nasisira. Kaya parang hindi na rin siya, wala na din siyang pakinabang. Nandiyan yung motor pero hindi na napagkakakitaan. So unlike pag binili mo yan ng kalabaw, binili mo ng lupa, binili mo ng alahas, may mapapakinabangan ka. Kaya yun yung parang regret ko. Sayang yung magkano din yun, na 100,000 din sobra yung motor. Tapos bumili pa ako ng video okay. Buti yung video okay, 35,000 lang. Nabawi na yun kakakanta-kanta ng mga tao sa amin. Tag 2-5 piso yung hulog. So, bawi na. Pero hindi rin ako yung nakinabang, yung mama ko din. So, ang ko lang dito guys, is kung gusto mong may ka sa sarili mo, alam mo yung may proud ka sa sarili mo, subukan mo mag-Hong Kong. Hindi pwedeng dahil lang sa salita ko na hindi maganda dito, ganyan-ganyan, is aalis ka na. Dapat hindi mo kapalaran yung kapalaran ko. Dapat ganun. Ako nga na mahirap yung ko dito, tinitiis ko nga, ikaw hindi mo kaya. So kaya nainis ako sa iba na masyadong pabebe sa buhay. Kung gusto mo mag-abroad ka hindi dahil natatakot ka. Dapat decision mo yan punta-punta ka ng agency tapos hindi mo tutuloy. Dapat hindi ganun. Kung dapat buo yung loob mo. Na kung ano man ang datnan mo dito, mapapalaban ka, sarili mo yung kakampi mo. Kaya yun yung dapat yung tandaan parate. Dapat pag nag-abroad kayo, kailangan yung loob nyo ba? Matapang kayo. And also, hindi kayo tatanga-tanga. Ayoko ng taong tatanga-tanga. Sorry for the word. Pero ayoko ng taong bobo. Yung dapat, yung parang isubo mo pa lahat. Yung siya gumawa ng desisyon, tapos nung nagka-mess up na yung desisyon, tatanong sa'yo kung anong gagawin niya. Bobo ka, ikaw nagsimula niya. Nainis ako. May mga ganyan akong subscriber na gumagawa ng desisyon sa buhay, tapos kung ano na nangyari, ako yung tatanungin, ako yung nai-stress, ibibigay sa akin yung stress na dapat sa kanila. Hindi ganun dapat. Ginawa mo yung desisyon na yan, dapat pinag-isipan mo muna. Hindi ko naman sinabi na kasalanan mo, pero dapat bago ka gumawa ng desisyon, may utak ka naman, may mata, mag-research ka dyan sa YouTube, sa Google. Marami kang pwedeng pagpuntahan, maraming mga vlogger, hindi lang ako na nagsasabi. So, pwede kang magtingin-tingin dyan. Hindi na
isubo ko lahat sa'yo. Ano yung gagawin mo? Ganyan. Hindi ko pa din naranasan mag-break ng contract kung sasabihin. Hindi ko pa ranas yan. Pero dahil marami sa inyo na nagbe-break ng contract, tinatry kong alam niyo yun, tinatry ko na tulungan kayo, tinatry ko na sabihin na ganito yung gawin nyo. Tapos, binigay ko na! Ano pa kulang? Punyeta talaga. Kaya dapat guys, kung magpunta kayo dito sa Hong Kong, hindi pwedeng sipag lang yung dala nyo. Dapat diskarte, talino. Hindi naman sinabing matalino, pero dapat yung utak mo gumagana. Hindi pwedeng pagdating dito, paawa ka. Kasi wala eh. Wala kang ibang kakampi dito. Hindi naman pwedeng sabihin mo, Ate Jen, sinampal ako ng amo ko. Ano magagawa mo? Ano magagawa ko? Sinampal ka dyan. Anong gagawin ko? Nandito ako. Hindi dapat. Alam mo ang gagawin mo pagka ganyan. Hindi pwedeng, sige be, okay lang yan be, sinampal ka. Di gaga ka. Dapat ang gawin mo, tumawag ka ng pulis, sinampal ka o kaya ganyan. Picture mo yung mukha mo na may namamaga. Ganyan. Hindi pwede na, tanungin niyo pa sa akin kung ano nangyari sa buhay niyo. Sa inyo yan eh. Kaya, hindi ako naniniwala na naiinis tuloy ako. Kasi marami na ipon sila guys. Marami sila. Ano ba pinunta nyo dito sa Hong Kong? Nagdaldal na ako. Punyeta kasi. Ano pinunta nyo dito sa Hong Kong? Pumunta kayo dito para magkaroon ng trabaho, para maganyan. Di pagdating nyo dito, trabaho yung hanap nyo. Tapos nang nandyan yan, nagre-reklamo kayo. Trabaho yung pinunta nyo dito. Kaya nga yung isa kong kaibigan, yung bata na alaga niya, nadidemonyo siya minsan, lalo pag tumatae ganyan, iniisip, dollar yan, yung tae niya, dollar yan. Gano'n na lang yung iniisip niya para matapos yung trabaho niya, tapos tatawanan namin yan sa Sabado kung ano yung mga nangyari. Hindi pwedeng maging pabibi ka dito kasi maging pabiktima ka dito o maging kaawa-awa ka dito kasi nga lahat dito is kaawa-awa. Nasa atin na lang kung paano natin gawing motivation yung kaawa-awa na yun para meron naman tayong makitang improvement sa buhay natin ba. Kasi nga sa dami na ng mga Pilipino sa Pinas na mahirap na, ano ba naman yung kahit pa paano maano mo yung sarili mo? Dati yung bahay namin barong-barong, 'di ba? Ano ba naman yung magawa ko siyang semento, 'di ba? So yun yung mindset na pagdadaan ako, dati yung bahay namin made in kawayan lang yan, yung ganun-ganun, paikis-ikis na kawayan, tapos kawayan talaga guys, tabla, ganyan. Ano na ngayon, kahit pa paano naman, 'di ba? Dati wala pa akong kalabaw na sarili ko, ngayon meron na, akin talaga yon. Yung parang ganun ba, kung gusto nyo ng improvement sa sarili nyo, kailangan nyo munang magtiis. Yung mga nga pinagdaanan nga namin dito sa Hong Kong, walang-wala to sa pinagdadaanan ng mga tao na nasa Middle East ng mga Pilipino na nasa Middle East. So, yun yung isipin nyo. Tsaka, yung word na sinasabi nila kapag nakilala nila yung Pilipino, lalo may nakita ako na video ng isang Indian niya, may dala yung babae na Pinay na fried chicken na nakalagay sa bucket, Jollibee. Tapos sabi, mabaho daw. Tapos, mabaho daw yung chicken na dala niya. Tapos, sinabi nung India na, tinatanong ng immigration kung ano ka dito pagdating mo sa Hong Kong. Prostitute ka or domestic helper? Kasi mostly, 90% ng Pilipino dito sa Hong Kong is domestic helper. So, yung word na yun, guys, parang, oo nga, sinasabihan nila tayo na katulong. Kahit saan, binubuli nila tayo sa pagiging katulong natin. Kaya, dapat man lang dun, ano natin ba na sa susunod, hindi na kami magiging katulong dito sa Hong Kong kasi napagawa na namin yung bahay namin, nakaipon na kami, may pera na kami. Yun dapat yung mindset natin na yung nila na hindi na tayo magiging katulong sa huli dito. Kasi yun yung naiinsulto ako nung sinabi ng babae na katulong lang kayo kahit nung makikipag-away kami sa mga Chinese na yan sa social media. Lalo yung pinag-aawayan yung West Philippine Sea. Tapos biglang nag-comment ako, to sabi sa akin, pumunta ka na dito sa Hong Kong, tapos maging katulong ka. Hindi na ako sumagot kasi totoo naman, yun naman talaga yung mga trabaho natin dito sa Hong Kong. And hindi na ako nag-reason out kahit na sinasabi ko doon sa post ko na tigilan na ng China yung yung Pilipinas sa pag-agaw sa West Philippine Sea. So yung mga ganun ba, biglang wala nang argument kasi sinabi na punta ka na lang dito sa Hong Kong para magtrabaho ka bilang katulong. So silent na. Wala na tayong magagawa. Yun yung natin. Kaya, dapat baguhin natin yung sa huli ba na, ngayon katulong kami. Pero baka 10 years from now, lahat ng mga katulong dito sa Hong Kong is hindi na kailangan maging katulong. Kasi nga, wala na. Nakaipon na kami. May bahay na kami. Pwede na kami mag-for good. Ang problema, may mga bagong sibol na naman na magiging katulong dito sa Hong Kong. Kasi, yun na naman yung mga nalugmok sa buhay. Yun yung mga, hindi ko naman nila lahat. Pero marami sa mga kabataan ngayon, yung
ano na lang, napaka ano na sa kanila yung pag-anak na wala man lang utak ba, yung mag-anak ng walang ipon, bahala na ganun, puro sarap lang yung iniisip, bobo ng ganun. Kaya ako, siguro sinasabi pag uuwi ako ng Pilipinas, sasabihin, oy, ano ka na, matandang dalaga ka na, ganyan, kasi nga, wala pa ding anak, 30 na ako sa August, oh. Pero, andun kasi ang dami na nga naghihirap sa Pilipinas, dadagdagan ko pa, tapos pipila pa ako dyan sa 4-piece, o kaya sa tupad, ano pa yung mga ano nila dyan, ano pa na yung mga ayuda nila dyan, dapat ano na tayo, hindi na tayo ganun. Kaya, yung mga, sasabihin, ayoko na mag-Hong Kong kasi napanood ko yung vlog mo, ganto. Bakit? Hawak ko ba yung utak mo? Sa'yo yan kung gusto mo magpunta dito o hindi. Hindi dahil sa nag-vlog ako about sa amo na mga ganto, ganyan. Depende naman kasi sa amo, guys. Hindi naman, kaya nga, pag nag-vlog ako about sa mga pangalan ng mga amo na hindi dapat magkaroon ng katulong, na dapat iwasan nyo, ayun, at least, hindi nyo mapunta kayo dyan sa amo na yan kasi na-warningan ko na kayo. Sa ibang amo, hindi natin alam kung ano yung buhay nyo, pero pag nakuha nyo kasi yung loob ng mga yan, sa una lang naman kasi yan mahirap, sa una lang sila maldita, kahit yung amo ko sa una lang yan simangot sa huli, para magkapatid na kami nagtatawanan, yan, basta makuha nyo lang yung loob niya, and yung distansya lang kayo sa mga amo nyong lalaki, kasi yun lang naman talaga yung issue dyan pag nagsiselo sila. Pero nung hindi na nagselos yung amo ko, wala nang problema kahit na iniiwan niya dito sa bahay yung lalaki, ganyan, hindi na issue kasi nga, ando na yung loob niya na, walang mangyayaring masama, walang gusto yan. Lalo nung sinabi ko sa amo ko na may nobyo ako, tumigil na siya, hindi na siya nagsiselo-selos. Lalo, naririnig nila sa gabi, kausap ko yung nobyo ko. So, yung mga ganun ba, na isipin nyo, may mabago man lang sa buhay nyo. Hindi man natin sabihin bahay yung mabili nyo, pero kahit lupa, di ba, magkano lupa? Sakahan, ganyan, magkano kalabaw, magkano baboy, ganyan. So, yung mga konti lang, makabawi lang kayo. Sabihin natin abroad kayo ng mga 5 months, okay na yan, makasimula kayo. Pero kung, kaya nga sabi ko sa inyo, nung bago ako dito, sabi ko 2 years lang, uuwi akong Pilipinas, ayoko dito. Tignan mo ngayon, nag-renew pa ng kontratang kapal ng mukha. Diba? Kaya, walang, guys, sa una lang talaga mahirap. Kaya nga sinasabi nila, sa una mo lang yung sinasabi na hindi ka mag-renew, pero pag nandito ka na sa Hong Kong, parang ang katina ng kamay mo pag wala kang pera. Totoo yan. Lalo nung umuwi akong Pilipinas, tapos nakita ko yung buhay, 1,000, parang isang araw mo lang gagastusin. Sabi ko talaga sa sarili ko, balik talaga akong Hong Kong para mag-ipon. Kasi nga dito, at least, pag day off ko lang gagastos ako ng 100 Hong Kong dollar, malaki na yon sa pera natin, 700. Isang linggo, isang beses lang ako gagastos ng 700. So, pesos. So, kahit pa paano makaipon, kahit ka magbabayad kurente, tubig, bigas, pagkain. Konti lang yung iaambag mo dyan sa pagkain. Bili ka lang ng gulay. Sa isang sa isang linggo, yung ambag ko lang na pagkain is 70 pesos. Kasi yung gulay yun, tatlong ng gulay is 70 pesos. Tapos, prutas ko is orange, tsaka saging, 70 yun. O di 140 na. Yun lang. Tapos bumili ako biscuit, ganyan. So, 30. Hindi ko naman yun maubos yung orange na binili ko. Tapos yung saging, ayan, ginagawa ko yung tanghalian, yung bago magtanghalian kinakain ko. So, yung mga ganun ba, konting lang kaysa sa Pinas, puro kabayad. Yan. So, yun lang guys. Sana maisip nyo na mag-abroad kayo para naman sa pamilya nyo, hindi para dahil mahirapan kayo dito. Yung hirap is nandyan yan. Masasanay kayo sa una talagang linggo. Yung hirap na sinasabi mo, yun yung parang hindi ka na makaupo sa sakit ng katawan mo. Totoo yan. Yung pag ganun mo ng cellphone, babagsak na yung cellphone sa mukha mo pag nakahiga ka sa gabi, tas ganun-ganun ka ng cellphone, bagsak yan sa mukha mo. Ganun kapagod. Pero lang yan, mga 1 week, 2 week, tapos na yan. Wala na yung pagod. Sabihin mo pa sa amo mo, may trabaho ka pa dyan, push na natin yan. So, madali lang guys. Isipin nyo na lang pagkahapon na, konti na lang. Ilang oras na lang, tapos na ako. So, ganun ba? Para ma-motivate yung sarili nyo, hindi pwedeng, bago ka palang pupunta dito, yung energy na negative na nasa katawan mo, hanggang dito na. So, ito na lang yung natira. Pag punta mo dito, stress ka na. Ate Jen, tulungan mo ako. Ayoko na dito, ganto. Ate Jen, wala akong pagkain. Ate Jen, sipain kita dyan eh. Sino nag-utos sa'yo pumunta ka dito, tapos nung nandito ka ako, ngaragin mo. So, yun lang guys. Thank you. Bye-bye.